Believe me wrong, ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isusyip Channel. The forget like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers dito sa YouTube channel. Huwag kalimutan natin mga kapatid na magpasalamat tayo sa Panginoon sa bawat araw. Now mga kapatid, like and share lang po natin ating channel, subscribe, and don't forget to post notification bell para update every day the new videos. Mga kapatid, sa oras nito ay ating ipahayag ang mensahe ng Diyos dahil po na ang Panginoon talaga ang nagbigay sa atin ng pagkataon na malaman natin ang kanyang salita upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Na wala po tayong mga kapatid pinapangaral hindi na tungkol po sa kaligtasan, kasi ang kaligtasan talaga ang pinakamalaga sa lahat ng bagay na ating nakamtan. Kung ano man ating mga hinangad sa buhay, ano man ating mga pangarap sa buhay, so ang Panginoon lang po ang nakakaalam mga kapatid na makamtan natin yan, kung ano man ang ating mga hinangad sa ating bawat isa. Dahil na sa tao po ang pagpaplano, pero sa Diyos ang pagpapasya kung ito matanggap natin o hindi man. Mga kapatid, na sinabi po dito sa Proverbs in chapter 16, kabanata 16, talata 1. Mga kapatid, ito po sinabi na banaklat tungkol po sa ating bawat isa. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. So magpaplano lang tayo, walang problema yung mga kapatid, ano ba nais natin. So magplano lang tayo para unlad ang buhay natin, pero kailangan kasama ang Diyos mga kapatid. Hindi ka nagpaplano lang po tayo, pero ang Diyos malayo sa atin. So hindi pwede, kasi ang sabi ng Panginoon na wala kayong magawa kung wala ako. So meaning na kung nais natin makamtan ating mga ninanais, kailangan na ang Diyos po ay kasama natin. Dahil sinabi naman na aklat dito po sa John 15 verse 5, Ko ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya, ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia na kung matili tayo sa kanya, kasi siya ang puno, tayo ang sanga. Na kung ibig sabihin tayo manampalataya sa Diyos, ang Diyos po ating panulok, siya po ang puno, siya po ang pundasyon, tayo po ang mga sanga na manampalataya. Kaya kung manatili tayo sa kanyang salita at ating gagawin, tayo magbubunga ng marami. Na paano magbunga ating mga pangarap, paano magbunga ating mga hinangad kung malaya wala po tayo sa Panginoon. So kailangan talaga mga kapatid na sa Panginoon talaga tayo kakapit. Hindi po sa ating sarili lang na kapakanan, sa ating sarili na pagsisikap, umaasa po tayo. Dahil mahirap po mga kapatid na umaasa lang tayo sa ating kayamanan. Ngunit mga kapatid, tanda po natin na hindi po natin, hallelujah, makamtan, no? Hindi natin makamtan ang kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan talaga ang pinakamalaga mga kapatid. Kasi kung ano man ang ating mga hinahangad ngayon, hallelujah, dito sa limutan, ay alam po ng Diyos mga kapatid. Alam po ng Diyos ang ating mga hinahangad, kung ano man ating mga ninanais ay hindi po natago sa Panginoon. Kaya gagawin natin mga kapatid na huwag tayong asa sa ating mga kayamanan. Kung ano man ating nakamtan ngayon, huwag tayong asa dyan. Dahil na alam na pa ng Panginoon kung ano ang ating nakamtan ngayon, ay galing po sa Panginoon talaga ang lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon dito sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timothy in chapter 6 verse 17, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. So sa Diyos tayo asa, huwag ka asa sa kayamanan, sapagkat Diyos lang po nagbigay dyan. Kasi sa ating panahon niya mga kapatid, may mga mayaman talaga na akala nila sa kanilang sarili ay talagang komportable na po sila. Pero ang totoo mga kapatid, lahat ng kayamanan natin nakamtan galing po sa Panginoon. Kaya sabi sa Pablo
kay Timoteo, sabihin mo sa mga mayaman. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Tandaan po natin, hindi mo nakamtan yung magandang bahay mo, lupa, sasakyan, may negosyo ka, o ano pang man ang naabot mo, karunungan, karangalan, galing po sa Diyos ang lahat, mga kapatid. Tandaan po natin na sulat din ni Haring Solomon dito po sa Ecclesiastes, kung mangaral kabanata 6, talata, mga kapatid, 2, na ito po ay sinabi talaga na mananaklat na ang ating nakamtan, karangalan, kung ano man, galing po sa Panginoon. May mga taong binibigyan ng Diyos ng kanilang mga hinahangad tulad ng karangalan, ari-arian at kayamanan. Pero hindi niya hinahayaang pakinabangan nila ito. Sa halip, ibang tao ang nakikinabang nito. Hindi ito maganda at walang kabuluhan. Masasabi kong mas mabuti pa ang isang sanggol na ipinanganak na patay kaysa sa taong nabuhay nga ng matagal at nagkaanak pa ng marami, pero hindi naman nagkaroon ng kasiyahan sa buhay at hindi nailibing ng maayos. Kahit walang saysayang pagkakapanganak sa sanggol, at kahit na siya ay nasa lugar ng mga patay at hindi na maaalala pa, at kahit hindi siya nakakita ng liwanag ng araw o nalaman ng buhay, mas may kapayapaan pa siya kaysa sa taong iyon na walang kasiyahan sa mga magagandang bagay na kanyang natanggap. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, para po tayong umaasa na talaga sa karangalan natin, karunungan, kapangyarihan natin, kung saan tayo luklok ng Panginoon, dito sa libutan na ating katangian, sa ating kalagayan. So kung tayo asa mga kapatid na dahil na ganyan ang kalagayan mo, makalimutan mo ang Diyos. So alalahanin mo naman ang Diyos, nagbibigay po sa atin, mga kapatid, ng kayamanan, na hindi pa darating ang kamatayan. Dapat alalahanin natin ang Diyos, mga kapatid, kasi siya po ang nagbigay ng lahat ng bagay at siya din ating paglingkuran. Dahil po nagbigay siya ng lahat ng bagay sa atin, dapat maglingkod tayo sa Panginoon, dahil yan po ang pinakamalaga, mga kapatid, na sa mata ng Diyos, na maging masunurin tayo na may takot, no? Kasi yan talaga sinabi ni Haring Solomon din sa mangaral kong Ecclesiastes kabanata 12, talata 13, mga kapatid. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kaya mga kapatid, no? So napakinggan na po natin, halos po kung tanungin tayo, posible naman sa ating gulang na ito, hindi pa rin napakinggan ang salita ng Diyos. So narinig na po natin ang lahat, sabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat para sa atin. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kaya mga kapatid, no, dapat natin talaga ingatan po natin ating bubuhay, sapagkat nahayag man kung nakubli, dadalhin po sa hatol yan, mga kapatid. Kaya ating gagawin sa bawat araw, dapat makinig tayo ng salita ng Diyos, dahil tinuturuan po tayo ng Diyos para ituwid po tayo bilang anak ng Diyos. Disiplina po tayo ng Panginoon para po na huwag tayong hatulan, no? Kasama ng mga tao sa libutan, kasi ang hatol ng Panginoon, mga kapatid, sa pagparito niya, talagang mayroon pong apoy at saka tabak, mga kapatid, na ayun po talaga ay tutupok ang apoy at ang tabak ay papatay sa kanyang makaway. No, kailangan, mga kapatid, na maganda po tayo. 11:32 dito po sa 1 Corinthians, ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo, 11:32.
Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. So, pinarusahan tayo, disiplina po tayo. At tanda po natin, ang parusa ng Panginoon, ang pagdisiplina ng Panginoon ay hindi po nakakasaya. Dahil wala pong parusa talaga na nakakatawa. Kapag parusa ang pag-usapan, ito mga kapatid, nakakasaya talaga ang parusa. Kung ang ating mga magulang, pinarusahan po tayo sa ating pagkasulailan, pinagpalo talaga ating naranasan at masakit talaga. Ano pa kaya ang Diyos na may kapangyarihan po? So kaya wag natin hayaan na darating tayo sa parusa. Kailangan maging masunurin po tayo. Kasi anak natin dito sa lupa, kapag isang anak natin masunurin, so inalagaan natin at minamahal natin talaga ng lubusan. Kasi siya talaga ay naging masunurin sa atin. Pero may anak natin nag-swell talaga sa atin, iba po, no? Iba po ang pag-treat natin sa kanya sapagkat swell po ang kanya pamuhay. May galit tayo at puot na kasama po sa bawat araw sa ating anak na sabi ng suwail. Ganun ang Diyos. Kaya kung ang mga magulang sa lupa ay talagang tinuturuan ng mga anak upang karapat-dapat sa harapan ng mga tao, lalo na po ang Diyos, mga kapatid. Pakinggan natin sa Hebrews chapter 12 verse 7 up to 10. Ito po ang sinabi ng Panginoon, sulat ni Apostol Pablo. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. So hindi tunay na anak, so sa Diablo. Kasi ang hindi tunay na anak ng Diyos, hindi talaga makapasok sa kanyang kaharian, sapagkat ang kaharian ng Diyos para sa mga anak na tunay. Now, kung hindi tayo disiplinahin ng Diyos, hindi po tayo tunay na anak. So dahil po na anak tayo ng Diyos sa kanyang pagturing anak sa atin, dinisiplina po tayo. At ang disiplina ng Diyos, hindi po ito nakakabuti. Ito po, mga kapatid, talaga, ang disiplina ng Diyos ay ito po nagpapahirap sa atin, mga kapatid. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo. Ito po disiplina ng Diyos sa atin, mga kapatid. Nagpapahirap po sa ating pamumuhay sapagkat ito talaga ating kalagayan ngayon. Kapatid, tandaan po natin sa bawat araw ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkataon, malaman natin ang kanyang salita upang po na matuto tayo sa tamang pamumuhay. Huwag tayong hayaan ng Panginoon sana na malulung tayo sa pamumuhay po na makasanlibutan sapagkat hindi po talaga kaya sa Diyos ang pamumuhay po na makasanlibutan. Kaya mga kapatid, ito po ang disiplina sa atin na sino ba daw ang mga anak na hindi disiplina ng kanyang mga magulang. So tulad ng Diyos, mga kapatid, na tayo tinuturing ng mga anak, kaya disiplina po tayo. Dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. So, kung hindi pa tunay na anak tayo ng Diyos sa kanyang pagtuturi sa atin, binabayaan na tayo ng Diyos. Pero dahil na tunay na anak po tayo, at tayo po sumampalataya, kaya araw-araw po tayo dinisiplina ng Diyos para po na matuto tayo sa bawat araw na ating pamuhay. Huwag po tayong hatulan, no? Hatulan parusa sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya kung disiplina po tayo, ito mga kapatid, pinapahirapan tayo sa ating pamuhay po na hindi talaga ating masunurin sa ating Panginoon. Kaya sa Salmista David, mga kapatid, tandaan po natin dito sa Psalms 32 in verse 4 up to 5 at verse 3 up to 5, mga kapatid, sa Psalms 32, ito po sinabi ni Salmista David na nagpapahirap talaga, mga kapatid, nang lumo ang kanyang katawan sa buong araw. Pakinggan natin. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. No, kapag hindi natin pagtapat ating kasalanan, mga kapatid, buong araw manlulumo, manghina ating katawan. So mga kapatid, marami po mga naranasan po natin sa limutan. Ito pinagpapahina po sa atin, natin alam, ito pala ang pagdisiplina ng Panginoon. Pinapahirapan tayo sa ating pamumuhay po na makasalanan, at dahil po na hindi talaga nakakabuti ang pamumuhay natin, dapat tayo disiplinahin ng Panginoon. So nanglulumo ang sabi ni Salmista David sa Psalms 32 verse 3 up to 5. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi hirap na hirap ako, dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Verse 5. Nawalan na ako ng lakas, tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo.
Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Amen. So yung mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pedro is Acts 2:38, repent every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yun po mga kapatid, ang sinabi ni Pedro sa mga angkan Israel na siya po ay nakatanggap ng Holy Ghost sa araw ng Pentecost is at 3,000 people added unto the apostle in the day of the Pentecost. So yan mga kapatid, ang panahon natin ngayon, kailangan natin ipagtapat na po sa Panginoon. Bakit na nahirapan tayo ngayon? Pinapasaan po natin, buong araw tayo nang hihina, ng lulumo. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. So araw-gabi hirap na ako sa tindi ng pagdisiplina niya sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, huwag mo hayaan na itong naranasan natin ngayon na paghihirap, itong ating mga kagipitan, baliwalain natin ito. Alalahanin natin, bakit kaya nangyari sa atin ang ganitong kalagayan? Baka hindi mo naalala ang salita ng Diyos na ito pala may paraan ng Diyos na nagpapahirap sa atin dahil hindi natin pagtapat ating mga kasalanan. Yan mga kapatid, ang nagpapalumo sa atin sa bawat araw, nang hina ating katawan dahil ating kasalanan hanggang ngayon hindi pa na pinagtapat sa Panginoon. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. So mga kapatid, yung po ang dahilan, hanggang ngayon siguro baka may anong kabigat na po yung pinapasaan po natin. So pagkat hanggang ngayon mga kapatid, ang ating kasalanan, hindi pa natin pinagtapat sa Panginoon. Kaya nangyari mga kapatid ngayon na mas lalong pinabigat po natin ating pasanin sapagkat ang Panginoon talaga ay salungat sa mga masama. Hindi po ang Panginoon sumang-ayon sa mga taong masama, anuman ang kailang mga problema, kahilingan, hindi po sasagutin ng Panginoon sapagkat ang Panginoon salungat. Mga kapatid, salungat po ang Panginoon sa mga taong namuhay po ng masama. Ayon po sa sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 12. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid. Kapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. So galit ang Diyos sa gumawa ng masama. Kaya ang sabi sa Mr. David, noon hindi ko pinagtapat ang kasalanan, nanulumo ako ng hina ang aking katawan. Buong araw nang hina at araw-gabi naghihirap ako sa tindi ng disiplina mo sa akin. So mga kapatid, buong araw-gabi naghihirap po tayo kasi may mga tao na sa ospital na po, naka-ICU na po at ilang araw na po sa ospital, ilang buwan na po, so, taon pa man na hanggang ngayon ay pinapahirapan pa rin sila sa kanilang kalagayan sapagkat ang problema, hindi po natin pinagtapat sa Diyos ang ating mga pamumuhay na hindi po karapat-dapat sa kanyang paningin. So kapag isuko na po natin yan, so yan ang panahon na makamta na po natin ang kasaganahan at ang kapahingaan sa ating kahirapan. Kaya mga kapatid, ito po ang Biblia nagsasabi po para po na matuto tayo. Kaya mga kapatid, na itong salita ng Diyos natin na pakinggan ay masaya lang po. Tanda po natin hanggang ngayon ang Panginoon nagpakumbaba dahil ang Panginoon ayaw niya may isang mapahamak, dahil sa Panginoon lahat ng tao makakapit na pagsisi at tatalikod sa masamang pamuhay. So yun po mga kapatid, ang akala ng tao siguro na ang Panginoon po natagalan, parang wala po ngabuluhan. Pero tanda po natin, bakit natagalan ng Panginoon? Sapagkat ayaw niya mga kapatid na may isang mapahamak, kundi lahat sana makamit ang pagsisi. Ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So anong pangako ng Panginoon mga kapatid? Na ito po ay natagalan ang Panginoon sa kanyang pangako na ayon po sa sinabi niya mga kapatid dito sa John, tanda po natin chapter 14 verse 1 up to 3. Ito ang pangako niya mga kapatid sa mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo, upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Amen. So yun pong pangako
Yan po pangako ng Panginoon na kumahandan niya ang lugar para sa atin, babalik siya at kukunin po tayo. Kaya mga kapatid, nasahan po natin, nasana po talaga ay alam natin ito, na siya babalik talaga at kukunin po tayo. So siguro kung alam natin ito, dapat maghanda po tayo sa kanyang pagbabalik, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay pagligtas na po talaga ito mga kapatid. At kung naghintay tayo sa kanyang pagparito, dapat matagpuan tayo na walang kapintasan, no? Walang dungis, walang kapintasan sa kanyang paningin. Ito po sinabi ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 13 to 14. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pedro. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. So yung mga kapatid na naghintay tayo bagong langit, bagong lupa, no? Naghintay tayo kanyang pangako sa bagong langit, bagong lupa. Pero mga kapatid, tandaan po natin na bakit hindi siya bumabalik, dahil bakit natagalan ng Panginoon? Dahil po ayaw niya mga kapatid na mapahamak ang isa, at nais ng Panginoon talaga na maligtas ang tao. Ito po sinabi sa verse 15 mga kapatid. Dalahanin niyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Hindi pa dumarating ng Panginoon para bigyan ng pagkakataon maligtas ang tao. So sana mga kapatid, ito po ay nakatulong sa atin. Sumaingat po tayo habang naghintay tayo sa pangako ng Panginoon na bagong langit, bagong lupa, na mapagharian ng katuwiran. Dapat matagpuan tayo kapayapaan, banal, walang kapintasan sa kanyang paningin. So maraming salamat po mga kapatid sa lahat ng mga viewers natin dito po sa YouTube channel. Ang kapayapaan habang bigyan ng Diyos. Kami sumasa atin lahat, sumagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito piling gusto pagka apostolik, Biblia International, masasabi sa mga isa, Grace, Mercy, and Peace. Be with you, guys.